Sino na-enjoy ang presensya ng Panginoon? Alam niyo ba kanina, it's a glimpse of heaven? Langit ang aking nadarama. Tapos sinundan tayo ng kanta na ini-imagine ko yung message nung last song natin. We are facing Jesus in heaven. So it was glorious. Tapos nakita mo yung Jesus shining as bright. Kumbaga, higit pa siya sa sinag ng araw. And alam niyo yun, when you close your eyes and you just meditate on the message of the song, how glorious it is in the presence of the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Sino nag-enjoy sa presensya ni Lord kanina? Habang umaawit tayo, praise the Lord. Amen. Kung meron kaming kabigatan, problema, ano pa, anything that you have right now when you came inside, kung dumaan ka dito sa pintuang ito, o dumaan ka sa pintuan doon sa likuran, wherever ka pumasok, pero may kabigatan kang nararamdaman sa katawan mo, o yung isip mo punong-puno ng mga alalahanin, or you've been bombarded with problems, financial problems, career, ano man yon. I'm telling you, kakatagpuin ka ng Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi po ako hindi po salita ko ang mapapakinggan nyo, kundi salita ng Panginoon. So let us just close our eyes, and we are a church that prays a lot. Amen! So we just acknowledge the presence of the Lord. Holy Spirit, we thank you for your presence. You are our senior partner today. Ikaw po ang aming teacher. And so Lord, we entrust everyone, every heart, Panginoon. Baguhin mo po kami, Panginoon. Make our hearts, Lord God, be, Lord God, soft, Panginoon. Malleable, Panginoon. Madaling ayusin, Lord, na kapag ka ang salita mo ay dumating sa puso namin, Lord, matabang lupa ang aming pusong tatanggap nito, Panginoon. Lord, prepare us, Lord God, as we listen to your powerful words, O God. Your words shall not return to you void, but will accomplish the purpose for which it was sent, O God. And let your anointing, O God, cover me, O God, that it's not me, but it's your presence, O God, filling this place, flooding us with your presence, O God. And where your presence is, there is liberty, O God. Lord, even sa tingin namin, hindi talaga namin mababago ang sarili namin, tanging ikaw ang magbabago sa amin. And you, Lord God, is here right now, Lord. Your presence is here. You will change us from glory to glory. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa na naririto, Panginoon, na dumating, Lord, meron mang daladala sa kanilang mga puso o kabigatan, Panginoon, lalabas sa bulwagang ito, Lord God, empowered, strengthened, O God, nakalaya, Panginoon, Lord God, at ikaw, Panginoon, O God, ang mabigyan ng kadakilaan. Ito pong aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Responsable ka sa katabi mo. Hindi pwedeng matulog yung katabi mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm so excited sa ginagawa ng Panginoon. We're now in October. Ilang buwan na lang matatapos na ulit ang taon. Praise the Lord. Pero kamusta po tayo? Kailangan po yung relasyon po natin sa Panginoon. Painam ng painam, palalim ng palalim, lalo pa nating nakikilala ang ating pong Panginoon. Amen? So, makinig po kayo maigi, medyo malalim yung mensahe, pero naniniwala po ako na kailangan matutunan ng bawat isa. Amen. So, ready ka na ba, kapatid? Ready ka na ba? Amen. So, sa mga first time lang po nakadalo, may first time po ba dito ngayon? First time lang na nakadalo, praise the Lord sa buhay ni Kuya. Sino pa po? At tatlo po ang first timer ngayon. Last week, tatlo po yung first timer natin. This week po, nakabalik yung dalawa, tatlo. Sino ba yung, tatlo tayo last week eh. So, nandito ulit yung dalawa. May isa, hindi ko mahanap kung nasaan yung isa. Anyway, so ngayon tatlo na naman. So praise the Lord. Nakabalik yung dalawa, purihin ang Panginoon. At sa tatlo, pagpalain kayo ni Lord, hindi aksidente na nandito kayo. At sa mga first time lang na nag-on ng kanilang online, first time lang nilang nakita itong ating gawain. In the name of Jesus, I know may plano ang Panginoon, ba't kayo nakadaan? So what is evangelism? So diretso na po ako.
Last week pala ang topic natin being watchful. Sa mga hindi po nakapanood, being watchful ang topic natin, manood po kayo. Nasa YouTube po natin yon. Napaka-powerful ng mensahe ni Lord last week. It's about prayers. It's about intercession. It's about wag kang papayag na, kumbaga, may gagawin ka bilang isang lingkod ng Diyos. Kailangan watchful, nananalangin, nag-i-intercede. Hindi ka tutulog-tulog sa panahong may labanan. Amen. So, ano naman ang evangelism? Ang evangelism, it is witnessing, it is an act of sharing the Christian gospel. So, ang evangelism po ay yung sinishare mo yung Christian gospel, sinishare mo ang salita ng Panginoon at ang patungkol kay Jesucristo. Evangelism po ang tawag doon. Ini-evangelize natin, sinishare natin si Jesus. It is typically done with the intention of converting others to Christianity. So, ayun yung po yung ginagawa ng evangelism. So, sa mga kabataan noon, ang ginagawa nila, evangeligaw daw. Nag-share sila ng gospel. Pag lalaki, mag-share sila sa kababaihan kasi sabay ligaw na din nila. Alam niyo yun? Pero, ano yun, mga joke-joke lang ng mga kabataan na yun. Pero marami, alam nyo, sa totoo lang sa mga churches namin noon. Sa church, yun maling intensyon, sabi punta tayo doon, maraming dalaga doon. Alam nyo, sila pa yung nagpapastor kasi hindi yung dalaga ang natagpuan nila, ang Panginoon ang natagpuan nila. They found the lover of their souls. Amen. Kaya whatever the intentions is, God can meet you at the point of your need. Halimbawa, umattend ka lang, kasi titingin ka ng, matanda na ako, kailangan ko ng pag-asawa. Doon maraming mga, alam niyo yun, whatever the intentions, the Lord is going to correct it and kakatagpuin ka niya. May plano si Lord eh. Amen. Pero basta umattend sa church, praise the Lord, hallelujah, kakatagpuin ng Panginoon yan. Amen. So, hindi ko naman ini-encourage na mali yung intention natin when we go to church. But I tell you, whatever your intentions are, God is able, God is powerful to correct the intentions. Amen. Praise the Lord. Makinig kayo maigi. Amen. Napakasarap sa presensya ni Lord. Ang matatagpuan mo sa presensya po ng Panginoon ay the lover of your soul. Ano ibig sabihin ng lover of your soul? Kaya ako, gustong-gusto ko yung word na yon kasi mahal ni Lord ang aking kaluluwa. Ayaw niya na yung kaluluwa ko mapunta ng impyerno. Ganun niya ako kamahal. He is the lover of my soul. Na kumbaga ayaw niya na itong kaluluwa na to ay mapahamak. Ganun din kayo. Ayaw ni Lord na ang kaluluwa ninyo, I'm sorry, meron tayong ibang lahi. Sorry, sis. The Lord doesn't want our soul to go to hell. Amen. Ayaw ng Panginoon na ang kaluluwa mo ay mapabayaan mo, ma-indulge mo sa mga bisyo at kung ano-ano pa at mapunta ka ng impyerno. The Lord wants your soul to be saved. Sis, if I speak in Tagalog, the Lord will interpret to you. Praise the Lord. And Sister Annie will share if you don't understand. But sometimes I go straight speaking Tagalog. So, praise the Lord. Amen. So kayo, focus lang kayo sa salita ni Lord. Amen. Kailangan lang natin i-explain ng konti in English so that everyone who's watching na hindi natin kalahi, maintindihan nila. Praise the Lord sa lahat ng mga nanonood online, sa mga kapatiran natin na hindi nakadalo, nandun po sila sa online. Praise the Lord. The 3 truths on our Soul Winners series. Meron akong binabasa na Soul Winners series. May klase din po ako na praise the Lord, tumiming naman evangelism ang topic. So, hihiramin ko po yung 3 truths na to which changed my heart. Kaya importante po ito. There are 3 truths. Salvation is the sovereign choice of God. Si Lord po, sa Kanya po, sa ating pong Panginoon po, nakasalalay ang salvation po. Siya po ang may plano kung sino ang kung ano yung salvation plan ni Lord. Sa Kanya po yon. Number 2, damnation is the willful decision of man. Damnation ay yung papunta sa impyerno, yung pagkasira natin ng kaluluwa natin ay desisyon ng tao, hindi desisyon ng Panginoon. Makinig kayo maigi kasi parang dito tayo nalilito, hindi natin naiintindihan. Dapat maintindihan natin ang 3 simple para maliwanag. Number 3,
At ito yung topic natin, evangelism is the divine responsibility of believers. Ang evangelism po ay responsibilidad nating lahat. Ang pag-share ng gospel ay responsibility nating lahat. Amen. So, eto po, kailangan balanse yung tatlo na yon. Uulitin ko po, salvation ay plano ng Diyos. Kaligtasan ng tao, plano ng Diyos. Pangalawa, ang damnation or yun yung distraction ng tao, desisyon niya yon. Mahal ka ng Panginoon pero sinisira mo buhay mo. Sino sisisihin? Si Lord pa ba o ikaw na? Ikaw na may desisyon mo na kasi yun eh. Si Lord gusto ka niya maligtas. Pero ikaw takbo ka ng takbo, layo ka ng layo sa Panginoon. Desisyon mo yun eh. Binigyan ka ng desisyon ni Lord. Pero number 3, pag ikaw nakilala mo ang Panginoong Jesus, you are a believer of the Lord Jesus Christ, you have to evangelize. You have to tell to the world about Jesus Christ. That He is the lover of your soul and Jesus loves the soul of the person as well. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. So we must realize that salvation is of the grace of God. Damnation is the will of man, and evangelism is the responsibility of believers. Uulit-ulitin ko yan para maintindihan ninyo. So, ang tawag dito, pahapyaw lang po tayo sa first 2 truths kasi doon sa third truth ako mag-emphasize. First truth, salvation is a sovereign choice of God. Gaano katotoo yan? Let's read first Ephesians 1:4-6. Ready, read? Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Ang haba at ang lalim. Ulitin ko, as He chose us. Pinili po tayo ng Panginoon before the foundation of the world. Wow! Praise the Lord. God has chosen us before the foundation of the world. Bago pa nilikha ni Lord ang mundong ito, pinili na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? Hindi pa nga nilikha ni Lord ang mundong ito, may plano na si Lord sa iyo at sa akin. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Sovereign ang Panginoon, makapangyarihan, hindi pa tayo nalikha, ilang taon pang nakakaraan, may plano na si Lord sa atin, pinili na tayo. That we should be holy and without blame before Him in love. So pinili niya tayo na maging banal, mabuhay tayo na walang kasalanan para sa Kanya. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. Di ba nagkasala po tayo, pero dumating ang Panginoon si Kristo, He saved us, and inadopt niya tayo bilang Kanyang mga anak. Praise the Lord. Hallelujah. Nagkakaintindihan tayo? Kasi basic na katuruan po ito ng Christianity na dapat maintindihan natin. Kaya ako binabalik kayo para maintindihan ninyo yung stand natin bilang Christians. Na ang Panginoong Hesus ay tayo po ay inadopt po niya as sons nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, according to the good pleasure to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Naiintindihan nyo na may plano si Lord sa atin mula pa ng umpisa ng mundong ito. And nung nagkasala ang mga tao, si Jesus Christ, niredeem niya tayo, yung kinanta natin kanina, the blood of Jesus, amen, niredeem niya po tayo para ano, kasi ang plano niya sa atin is kumbaga, anak niya tayo eh. Gusto niya tayo maligtas. Yun ang plano ng Panginoon. Bawat isa sa atin gusto niya maligtas. Tignan mo yung katabi mo. Amen. Gusto ni Lord maligtas yan. Kahit na gaano kasama tayo, sabihin natin, gusto ni Lord maligtas ang bawat isa. Amen. Pasensya na po kayo sa mga alam ko puyat at maaring hindi nakatulog ng maayos at inaantok kayo. Kailangan nyo makinig. Kailangan nyo mapakinggan ng salita ng Panginoon. Amen. And I pray that the Lord will awaken you so that you understand the basic of Christianity. Amen. Na mahal ng Panginoon ang bawat isa. Amen.
2 Timothy 1:8-12, basahin po natin para magising ang mga dugo. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Praise the Lord. Nakita nyo? Si Lord, sabi niya ganun dito sa Timothy. Si Pablo ang nagsulat nito at siya po, nasaan ako? Teka lang. Verse number 10. Diretso po natin yung 10 bago ko kuwento sa inyo. But now has been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Very strong ang sinabi po ni Pablo dito. Makinig po kayo maigi. Si Pablo, nakulong na siya, pero nagsusulat siya ng encouragement sa mga churches o sa mga believers. Sabi niya, therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me as prisoner. Hindi porke nakulong si Pablo, yung mga Christian ay hindi na sila magpatuloy. Huwag kayong mahihiya sa testimony ng patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, but share with me in the sufferings. Sabi niya, for the gospel, according to the power of God, kasi ang Panginoong Jesus has saved us and called us with a holy calling, not according to our works. Sabi ni Pablo, hindi tayo tinawag ng Panginoon dahil sa mabuti nating gawa, sa mga galing natin, achievements natin. Tinawag tayo ng Panginoon according to His own purpose. So kung nandito ka ngayon, kapatid, purpose ng Panginoon. Amen. Tinawag ka ni Lord. Yes, you're busy. Marami kang pinagkakabalan, but God called you. Amen. God called you for His purpose. Para ano? Para maisiwalat natin ang salita ng Panginoon. Sabi niya, in Christ Jesus before time began. Hindi pa nag-umpisa ang bagay-bagay, itinalaga ng Panginoon ito. Amen. Sabi niya ganon. But has now been revealed by the appearing of our Savior, Jesus Christ. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, unti-unting nagkakaroon na ng liwanag. Sabi niya, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, lalong naintindihan ng mundo kung ano yung plano ng Panginoon. Kasi nung mga unang panahon sa Old Testament natin, ng mga tao, they worship other gods. Alam nyo, pero nung si Jesus Christ dumating sa mundong ito, nag-preach po siya, shinare niya yung love niya, and what is the kingdom of heaven look like? Ang kingdom ng Panginoon ay kingdom of love. Mahal ng Panginoon ng tao, John 3:16, for God so loved the world, amen, that He gave His one and only begotten Son. Amen. Kumbaga, mahal na mahal ng Panginoon ang mundo. Ayaw niyang mag-suffer po tayo. Ayaw niyang mapahamak tayo. Pero bakit maraming kaguluhan sa mundong ito? Hindi kagagawan ng Panginoon, kagagawan ng tao dahil ang mga tao ay nag-fall. People fell short of the glory of God. Nagkanya-kanya tayo ng kasalanan, kanya-kanya tayo ng ginagawa natin. So ang ginawa ng Panginoon, He gave His Son Jesus Christ para ang Panginoong Jesucristo ang mag-rescue sa atin mula sa ating mga maling gawain. Listen to me, bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo? At hindi pa dumarating ang Panginoon para gunawin ang mundo? Because God loves the world and gusto niya makakilala ang mundo sa Panginoon. But there is the second truth, which is people decide on their own. Ang tao gusto niyang gawin ang kanyang gusto. Ilang beses natin kinakatok natin ang puso ng mga kaibigan natin. Ilang beses na kinakatok natin ang puso ng mga mahal natin sa buhay na tanggapin si Kristo sa kanilang puso. Nagtitigas pa rin sila ng puso. Are you with me? Kaya yun yung nangyayari. Pero hindi ibig sabihin hihinto ang church para gawin ang kanyang part. Amen. So tuloy natin ito. Dito sa 2 verses na to, sinasabi lang niya na ang Panginoon
Ang plano niya from the very beginning, He is sovereign and He wants salvation sa buong mundo. Pero number 2, damnation is the willful sin, a decision of man. Romans 2 verse 5. But in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. So sa verse 5, ang sabi niyang ganun dito, yung katigasan ng puso, amen, hinahayaan nyo na magkaroon, so you're treasuring up for yourself wrath in the day of wrath. Ibig sabihin, dahil sa katigasan ng puso nyo, winawarningan na kayo, nakarinig na kayo, pero ayaw nyo pa din pakinggan, dadating ang panahon, mapapahamak kayo. Nagkakaintindihan tayo? Maliwanag ba o nagkakaintindihan ba tayo? Malalim or kaya naman? Naiintindihan? Kasi hindi ako pwedeng magturo tapos hindi nyo pala naiintindihan. The purpose is to let everybody understand the Word of God. Nakikita nyo yung sarili nyo, number 2, may sarili tayong desisyon. Tayo na susunod. Amen po ba? O sa mga kalalakihan, basketball o church on Friday? Sinong Di ba sporty people, you are given the chance to enjoy sports on Friday morning. Alam nyo, may makakilala ko, 3:00 pa lang nandun na sa bandang Zalak, papunta doon, na nagbibisikleta. One time nainganyo kung hindi ako magbibisikleta, kundi nag-drive ako, papunta doon ng madaling araw kasi daw, tuwing madaling araw, ang mga cyclist nandun sila. Hindi ko alam kung saan banda, basta papunta na doon sa trabaho ni Brother Ronel sa Zalak. Yung, may gasolinahan doon, tapos pumunta din ako para makita ko, buhay na buhay ang dugo ng mga sporty people, mga bisikleta, nandun na sila. Ako kasi, syempre, kumbaga passion ko lang, tignan ko lang kung anong ginagawa nila. So they have their own world. So ang aga nila. Yung mga iba, may dragon boat na tinatawag yata. Yung may boat, nagro-row sila ng boat. Madaling araw din sila gumigising na Friday. Kaya nila. Bakit? May goal sila. Pero yung tayo, minsan tatamad-tamad tayo. Church na nga lang church ang pupuntahan mo, pero hindi ka pa ganun ka-excited. Pero ito, may puso sila talaga. They wanted to really do their thing. Nagkakaintindihan tayo? Kaya pagka may goal ka talaga, gagawin mo lahat. Pero kapag ka gusto mong sumunod sa Panginoon, may desisyon ka, gagawin mo din lahat Amen. So, it's a willful decision of man. Amen po ba? Didesisyonan mo, ayoko na sa bisyo. Amen. Ano bang bisyo mo? Huwag kayong titingin sa lalaki lang pag usapang bisyo. Baka akala nyo, alak, sugal, at babae, yun lang ang bisyo. Nako, marami na tayong bisyo ngayon. Pagbababad natin sa telepono, pagbababad natin sa social media, panunood ng kung ano-ano, madaling araw hindi ka nakatulog ng gabi kasi nanonood ka ng marathon movie sa Netflix o sa Korean novela. Ano-ano ba? Ang dami nating bisyo ngayon. Are you with me? And then to the detriment of your spiritual life, Bible study, tsaka na lang yung Bible study, nalilibang pa ako. Saan ka nalilibang? Sa ibang bagay. Nagkakaintindihan tayo? Ay, sorry po dun sa mga, hindi ako galit biglang napakitingin ako, sorry po, marami akong disciples from Sitra baka mamaya ayaw na nila ako. Pag may Bible study po, tabi-tabi po, hindi lang sa inyo, pati sa mga ibang Bible study, kilala mo sarili mo kung physically you're not physically able to attend. Pero kung Bible study nyo na nga, mag-o-online na nga lang ang Bible study, isang click na lang dahil nagko-call na ang mga kasama mo sa care group, i-click mo na lang ng accept. Hindi mo pa pinapansin, hindi ko feel ngayong mag-Bible study, hindi na lang ako a-attend. Are you with me? It's willful decision of man. Hindi mo sinasadyang nagkasala ka. Sinadya mong magkasala. Hindi mo sasabihin sa akin, Pastora, sorry na po, nagkasala po ako. Men, when you look at a woman with a lustful look, yung unang tingin,
napaganon ka lang. Pero kapag hindi mo na inalis ang mata mo at tinitigan mo na talaga naman, and the lust has started creeping into your heart, and you want to grab that woman, kasalanan na yon. Mga kalalakihan, nagkakaintindihan tayo? At mga kababaihan din. Kala nyo lang, lalaki ang Porke ba, pastora nyo, babae, nakatingin lang ako ng masama sa lalaki. Hindi po. Ibig sabihin, sin is not, hindi sinasadya. Nangupit ka, alam mong hindi sa'yo yung pera, kinuha mo, sinadya mo. Ang kasalanan ay sinadya. Amen. Halimbawa lang, ang hindi sinasadya, di ba pag nagpe-pray tayo, Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko, sinadya man o hindi. May mga unaware tayo na kasalanan natin. Halimbawa, nagsasalita ka lang, yung pala, yung salita mo pala, nananakit na pala sa mga tao, parang blade na pala na nahihiwa ang puso ng ibang tao. Nagsasalita ka lang naman. So unaware ka, kasi ganun lang pala yung pagsasalita mo. Nasasaktan na pala yung mga tao, di ba? Yung hindi mo sinasadyang salita, or may mga actions tayo na napairap tayo o napasama ng tingin natin, yung pala, hindi naman natin sinasadya yung, may nasasaktang tao. Are you with me? So, yung mga hindi rin sinasadyang kasalanan, meron din yung ganun. Kaya pag humingi tayo ng tawad kay Lord, Lord, patawarin mo po ako sa mga ginawa ko po, nagawa ko, sinadya man o hindi. Amen. O di safe. Pati yung hindi mo sinasadya na, sabi mo. Pero madalas ang kasalanan, sinasadya. Amen po ba? Praise the Lord. Nagkakaintindihan pa ba tayo? Kasi hindi ako aalis hanggat hindi natin na settle ang matter. Nagkakaintindihan tayo? So, ang pagpunta ng impyerno, hindi ko sinasadya, pastora, bakit ako nandito? Help, Lord! Papunta. Hindi, sinasadya natin eh. Kaya nga, kung mga tao hindi nila alam na nagkakasala sila, hindi pa nila inaccept si Jesus as their Lord and Savior, papasok ang number 3. Sabi mo, pastora, paano yung mga tao hindi nila na kilala si Jesus? Di pupunta sila ng impyerno, paano sila? Kaya nga, papasok ang part mo bilang Kristiyano. Amen po ba? Number 3. Okay. Pero diretso muna natin na number 2. Matthew 10 verse 33. Maliwanag po ba tayo? But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. So sa Panginoon, ang sabi niya, kung sino man ang i-deny si Jesus, amen, sa mga tao, ikakahiya natin si Jesus sa mga tao, ikakahiya din tayo ng Panginoon, i-deny din tayo ng Panginoon. Kaya nga po, kailangan bold po tayo na sabihin na kilala natin ang Panginoong Jesus. Huwag kang secret agent Christian. Amen. You just have to share. Si Pablo sa pagiging bold niya, kinulong. Pero kahit nasa kulungan, ini-exhort pa rin niya ang church, magpatuloy tayo sa testimony natin. Nagkakaintindihan tayo? Amen. Hindi na pwedeng pa-sweetie-sweetie pie tayo ngayon, darating na si Lord. Nagkakaroon na ng kalamidad every corner of the world. Anong ginagawa ng church? Gising pa ba ang church o tutulog-tulog pa ba? Nasaan tayo ngayon? Amen. We are in these times na dapat gising ka na. Amen. Gising ka na sa nangyayari sa paligid at ano ang part mo bilang isang anak ng Diyos. Amen. Gising pa ba tayo? The great preacher Charles Spurgeon, gusto ko to kasi kinapi ko to dahil napakaganda, pero yun din yung sinasabi ko kanina pa. Your damnation is your own choice. Sabi ni Charles Spurgeon, we are lost willfully and willingly. Lost perversely and utterly, but still lost of our own accord, which is the worst kind of being lost. Pinaka-worst na pagiging lost is, yun nga, lost tayo willfully, decision natin, willingly, kumbaga tayo din ang may dahilan, na alam natin bakit tayo naliligaw. Amen. From the word of God, I gather that damnation is all of man, from top to bottom. He that perishes chooses to perish. We hold tenaciously that salvation is all of grace, but we also believe with equal firmness that the ruin of man is entirely the result of his own sin. Ang pagkawasak ng isang tao ay sarili lang din niyang kagagawan. It is the will of God that saves. It is the will of man that damns.
All true theology is summed in these two short sentences. Salvation is all of the grace of God. Damnation is all of the will of man. Lilinawanagin natin, ang kalooban ng Diyos maligtas sa mga tao. Ang kalooban ng tao, mapahamak siya. Ganun po talaga ang pangyayari. Nagkakaintindihan tayo? So, kapain mo ang puso mo ngayon. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto mo ba ang Panginoong Jesucristo maghari? Gusto mo si Jesus Christ na ang masunod sa buhay mo? Gusto mo hindi ka mapunta ng impyerno kung wala pa ang Kristo sa puso mo? Choose Jesus. Imbitahin mo si Jesus na maghari sa puso mo. Panginoong Jesus, iniimbita kita na ikaw ay maghari sa aking puso. Ikaw na po ang masunod mula ngayon at magpakailanman. Kailangan tanggapin mo sa puso mo ang Panginoon. At hindi mo na muling babalikan ang kasalanan. Huwag mo nang uulit-ulitin ang kasalanan. Amen. So, I'm warning you as your pastor, mga halimbawa, first time ka lang umattend and hindi mo pa ako kilala, just want to tell you, sinasabihan po kita kapatid na ang part ko lang is ibahagi ang salita ni Lord, pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Magpapatuloy ka ba sa kasalanan? Hindi ko na kasalanan yan. Magpapatuloy ka sa Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ano naman ang number 3 truth na dapat nating aralin? Ready ka na ba, kapatid? Brace yourself. Kailangan alam mo to at kapag alam mo, dapat gagawin mo. As believers, what is our evangelistic responsibility? What has God called and commanded us to do? Ano yung pinapagawa ng Panginoon? So, number 1, pray for the lost. Number 2, pursue the lost. Number 3, preach to the lost. And number 4, plead with the lost. So, iisa-isahin natin yan. Pray for the lost. Second, 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Kanina pinagpray natin ang mga bansa. So, ang calling ng JCSGO as a church, as a whole church, hindi lang Bahrain, is to really pray for the government officials. Tabi-tabi po kung kayo po ay palaaway sa Facebook, kung sino-sino ang pinapanigan yung mga gobyerno o I want you to know as a church, we are not here to debate, or we are not here para iposte natin yung ating political side. Ang poste po natin ay ipanalangin ang mga politicians, ipanalangin ang bansang Pilipinas, and kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, wag na po tayong maging isang parang, ang galing-galing nating commentator, wala tayong magagawa on our own. Your voice cannot be heard by other government officials. Your voice in prayer matters a lot. Kaya ang gagawin natin, ipanalangin natin. Ano nangyayari sa gobyerno? Not a word will come out from us na negative para pasamain kung sino man yung mga kinagagalitan nating mga political party. Wag po. We are called to just pray, be quiet, at kung may mga naririnig man tayo na mga nangyayaring pangit, lalo tayong mag-bend ng knees natin and prayer. Kasi ang apektado, buong pamilya natin. Amen. So we're praying for our nation. And sabing ganun dito sa verse 3, for this good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the Lord. So anong dapat natin gawin? Ipag-pray natin ang mga naliligaw. Pag-pray natin kasi ang gusto ng Panginoon, makakilala sila sa Panginoon. So we have to pray for the lost. Kapag may kinaiinisan ka, tas hindi pala Kristiyano, pag-pray mo na lang, Lord, I bless him, I bless his soul na makakilala siya sa'yo. Alam mo yun, instead na magalit tayo, dahil napoprovoke tayo sa galit, dahil ang sama ng tao na to, ang sama-sama niya, walang Kristo sa puso, natural masama. Walang Kristo sa puso Di pag-pray na lang natin, and specifically, let us pray for salvation of the lost souls. Amen. Romans 10:13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved.
Sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay maliligtas. Amen. Jesus! Kaya tayo sumisigaw ng Jesus for a purpose. Lalo na kapag ikaw may nararamdaman ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Jesus! Amen. Diba? Yung kinikwento ko sa inyo, ilang beses ko na ikwento yung Chinese na atheist na sinabi sa kanya, kapag ka, may sitwasyon ka na hindi mo alam kung anong gagawin mo, sabihin mo lang ang pangalang Jesus. O siya naman, nung nadisgrasya at nabangga, bago siya mabangga, yung sasakyan niya ay mabangga, ang naalala lang niya yung sinabi ng friend niya. O edi tumawag siya sa Jesus and nabuhay po siya. And nagpastora na siya ngayon. Grabe Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. So try Jesus. Sabihin nyo kahit sa mga kaibigan ninyo na hindi nakakakilala sa Panginoon, ano man ang relihiyon nila, sabihin mo sa kanila, yun lang iwanan mong word. Alam mo, kung may sitwasyon ka na napaka-imposible at hindi mo kaya, try. Sabihin mo lang, try call the name of Jesus. Because I know this name, Jesus, is a powerful name. Kahit na, kumbaga, kutsain ka pa, magalit pa siya sa'yo, wala siyang pakialam dahil hindi naman yan ang totoong Diyos. At least may iwanan kang word na yon. Kasi sa sitwasyong hindi niya alam ang gagawin, yun ang maririnig niya na subconscious mind niya. Hindi sabi nung friend ko na kinaiinisan kong Pilipina, ang sabi niya, kapag ka may problema ako, tatawag ako sa Panginoong Jesus. And then, tumawag siya. Alam niyo, yung himala ni Lord mararanasan niya. I'm telling you. Amen po ba? So, sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay maliligtas. Pero sino ang magsasabi sa Kanya? Ikaw. Amen po ba? That's number 1, pray for the lost. Kasi yun nga yung pangako ng Panginoon na kapag yung tao na yon narinig niya si Jesus, na-preachan natin ng gospel, tatawag siya sa Panginoon. Number 2 tayo, pursue the lost. Pursue the lost, meaning, hindi ka lang, Lord, padala mo yung soul sa akin para ma-preachan ko ng gospel. You have to do your part. Pursue. Ibig sabihin, lalabas ka. Amen, may gagawin ka. Basahin natin, Matthew 28, verse 19. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May karugtong pa yan, pero dito lang tayo sa pursue. Ibig sabihin ng pursue, may gagawin ka. Puntahan mo. Amen. Puntahan mo sila. Amen. Kung dati-rate, mabarkada ka at yung mga barkada mo, nagsasama-sama mo kung saan-saan, puntahan mo pa din yung mga barkada mo, pero this time, iba nang sasabihin mo. Pupuntahan mo sila hindi para yayain sila sa inuman, pupuntahan mo sila para yayain silang mag-Bible study. Amen! Hallelujah! Pursue the lost. Kung meron kang organization na kinabibilangan, ano ba, mahilig kayo sa mga aso, o di, mag-meet kayo, tapos pag-usapan niyo yung mga aso, pero pagkatapos ng aso, meron ka i-share, o di ba? Kung ano ba, mga organisasyon, pagka may naririnig kang organisasyon, samahan mo, may Bisayang Dako, punta kayo sa Bisayang Dako, tapos strategically, mag-share tayo ng gospel doon, di ba? Yung ganon, may mga, pag may mga gathering, punta din kayo, pero iba yung goal ninyo, ang goal nyo is to share. Amen po ba? Intentional. Pursue the lost. Ipupursue mo sila. Amen. Nagkakaintindihan tayo? Since salvation is of the grace of God, damnation is of the will of man. Ulitin ko. And evangelism is the responsibility of believers. We should be praying and aggressively pursuing the lost. Kasi may part tayo So kailangan na nanalangin pa rin tayo, maligtas sila. And then gawan natin ang paraan na i-pursue ang mga lost. Nagkakaintindihan tayo? Hindi lalapit ang mga lost sa church. Hindi sila bigla na lang, uy, pupunta ako sa church. Hindi sila pupunta sa church. Gusto nila sa mga diskuan, sa mga masasamang lugar, sa mga bar, doon sila kasi makasalanan sila. Hindi sila pupunta sa church. Pero ikaw, pupursu mo sila para madala sila sa church. Amen po ba? Number 3, preach to the lost. Not only must we be praying and pursuing the lost, we must open our mouths and proclaim the gospel. Hindi yung pinuntahan mo, pagkadating mo sa park,
nahihiya na ako, ayoko na, uwi na ako. Pumunta ka nga, nakita mo maraming nandun na pwedeng share ng gospel. Pero hindi mo mabuka yung bibig mo kasi natatakot ka, baka pahiyain ka, baka hulihin ka ng pulis, baka, are you with me? Pero sabi dito, preach to the lost. Matthew 9:35, maliwanag, nagkakaintindihan? Then Jesus, sige, basahin naman natin, samahan nyo naman ako. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Si Jesus Christ nga po, nag-preach po siya, pumunta siya sa mga villages, sa cities, one after the other. Ang sipag-sipag ng Panginoong Jesucristo, preaching. Are you with me? Ito yung ginawa ng Panginoon throughout His life na nandito siya. He went about villages, cities, preaching the gospel. Kaya po yung ginagawa namin, kanina habang nakikita ko yung worship leaders, ang daming worship leaders ngayon, palakpakan nga natin sila sa Panginoon. Praise the Lord. Tapos, tinitignan ko lahat, alam nyo po, yung kinakanta natin, tagos. Bakit? Halos lahat, except si Jairus, and I'm praying, nag-nation. Lahat ng mga nandito, si Sister Lucia, nagpunta ng Turkey. Si Sister Janice, na sumunod naman, nagpunta ng Jordan, nag-mission. Susunod na kumanta si Sister Joanna, pumunta naman siya ng Kazakhstan. Tapos susunod si Sister Jen, Turkey. Si Ronel na nagigitara galing Egypt at Jordan. Si Nerissa, Israel and Palestine. Si JP, Egypt. So yung kanta talaga natin ay talagang tagos. But those were not just songs. They were songs of deliverance. They were songs sung in the nations. Kaya nung kinakanta namin, I will follow you. I will walk in all your ways, O Lord, following the calling from above. Parang ganon. Tapos ano ba yung, I live my life for you. I'll follow after you with every breath I have. Your gospel I will preach. Ano pa sabi? And will victory, that day will surely come. I won't turn back until you come as King. Tapos ang ganda nung, doon, alam niyo po ba na yung mga kanta na yon? Those are songs in the nations. And when you sing that, you sing it powerfully because you're not just singing a blank song at hindi mo naiintindihan. You're singing because it's happening to you at that very moment. Napupunta kami sa mga syudad, pupunta kami sa mga lugar, bibigyan lang kami ng kapirasong papel na address at sasakay ka sa ganitong bus na number, bababa ka at pagbaba mo, pupunta ka ulit sa isang bus at doon sa bus, sasakay ka, sasabihin mo, ganun lang ang instruction po sa amin. Tapos pupunta kami, there are times naliligaw-ligaw kami kung saan ang pupuntahan. Minsan kulang ang budget namin kasi naligaw kami. Are you with me? Pero grabe yung passion mo na yung mga kaluluwa, minsan mo lang sila makakatagpo. You have to preach the gospel. Yung urgency to preach the gospel kasi we only have 2 weeks in the nations at dun sa baryo na pupuntahan namin, yun lang yung araw na pupunta kami. Yun lang yung araw na yung baryo na yun o yung village na yun makakarinig ng salita ng Panginoon sa tanang buhay nila. So, alam mo yun, yung passion nandoon pag nasa nation tayo. Although, hindi ko sinasabi, sige lahat kayo, kailangan mag-nation kayo. Praise the Lord! Kung lahat tayo nag-nation, hallelujah! Glory to God. Pero kung hindi ka pa makapag-nation, although desire ko na mag-nation kayo, makapunta at mag-mission, even minsan sa buhay ninyo, bago kayo mag-for good, o bago kayo lumipat ng ibang bansa, at least maranasan nyo ang nation. Amen. Pero I want you to know na kahit wala pa kayo sa nation, nandito tayo sa nation of Bahrain para mag-share ng gospel. Huwag niyong antayin na, sana makapag-nation din ako. Pag nag-nation ako, siguro, doon ako mag-uumapoy. Mali. Dito pa lang mag-umapoy ka na. Kasi kapag nag-umapoy ka dito, makikita ni Lord yung desire mo. God will open the window for you to go to the nation. Amen. Kaya nandito ka pa lang, saliksikin mo na, ano ba yung pinapagawa ni Lord dito sa Bahrain? Gawin mo, kapatid. Amen. Hindi po madali. Akala nyo ba mahirap? Akala nyo ba madali? Akala nyo ba mahirap?
Madali lang, ikukwento mo lang ang kwento ng buhay mo na binago ng Panginoon. Binago ka ni Lord, diba? Ano pa ba ikukwento mo? Di yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Pinagaling ka niya. Mahimalang pagpagaling ni Lord. Tinanggal ka niya sa depression. Ano pa? Tinanggal ka ni Lord sa pagkalulong mo sa mga bisyo. Ano man yung ginawa ni Lord sa'yo, that's your testimony. Amen. Sabi ko nandito, si Jesus nga, pumunta sa iba't ibang cities, villages, given the opportunity, meron siya nakitang may sakit, pinagaling niya. Amen. Are you with me? Kung may nakita kayo may sakit, wag din kayo matatakot. Pray natin yan. Pag-pray natin, ang kagalingan ng Panginoon dadating. Hindi ka dapat natatakot kasi hindi naman ikaw magpapagaling. Jesus will heal the sick. In Jesus' name. Makinig kayo maigi, marami akong kakilala na bago pa lang sa Panginoon, pero pag nagpe-pray sila, gumagaling yung pinagpe-pray nila. Bakit? Kasi nagtitiwala sila sa Panginoon. Hindi sa kanilang kagaling. Wala naman sa galing natin, kahit magaling ka pa magsalita, hindi yun eh. Si Lord, ino-honor niya ang prayer kahit saglit, maiksi lang yung prayer mo. Lord, in Jesus' name, let your healing flow. Sabi mo lang, kasi ginamit mo yung Jesus na pangalan. Ang kapangyarihan ni Lord kikilos. Amen. So gusto ko makita bawat isa sa atin may kwento ng victory, may kwento ng miracles kasi ginawa mo yung part mo. Amen po ba? And number 4, plead with the lost. Lalanding na po tayo. Nagkakaintindihan tayo. Sino lumipad kasama ko? Are we in the same atmosphere? Are we on the same, ang tawag dito, kung ano yung sinasabi ko, nagkakaintindihan tayo? Kung parang lumipad muna tayo, pinag-aralan natin ang salita ng Diyos ngayon, lalanding na tayo kasi patapos na tayo. Pero I want you to know na sana yung mga binanggit ko kanina ay na-instill sa puso natin. Kasi yun yung message ni Lord. Amen. Number 4, not only must we be praying, pursuing, and preaching to the lost, we must also be pleading with the lost to be saved. Ano yung pleading? Kanina preaching, medyo may malakas ang dating, nagpe-preach tayo. Pero yung pleading po is, Paul reminded us that we are God's ambassadors. As His ambassadors, we have been given the message of reconciliation. And like Paul, we are to plead with the lost to be reconciled to God. So yung pleading kasi is yung malumanay, hindi yung preaching kasi nagpe-preach tayo na wino-warningan natin sila sa kasalanan nila. Ang pleading is kumbaga parang ina-admonish natin yung mga tao para ma-reconcile sa Panginoon. Kasi pag nagkasala ka, lumayo ka kay Lord. Ngayon, kapag ka malayo sa Panginoon, we plead them to be reconciled kay Lord. Kapatid, dadating na ang Panginoon. Magbago ka na, tanggapin mo na ang Panginoon sa iyong puso bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas. So, ina-admonish natin sila na makireconcile na sa Panginoon. Halimbawa, may mag-asawa, nag-away, pride ang umiiral, ayaw nung isang manumbalik, ikaw bilang ninang, o kaya ikaw bilang gusto mo silang i-reconcile, nagpi-plead ka dun sa kabilang party, sige na, magpakumbaba ka na, alang-alang sa mga anak nyo, mag-ayos kayo, di ba? Pleading yung, kumbaga hindi mo siya pinapagalitan, kundi you're pleading na ipinapa-realize mo sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin, kung ano yung tama. Plead with the lost. So kung hindi mo makuha sa pag-warning mo lang sa kanya, plead. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? Plead with the lost. Kausapin mo ng masinsinan, iparealize mo sa kanya kung ano yung mangyayari kapag hindi niya tanggapin si Jesus sa kanyang buhay, yung mapapahamak siya. Are you with me? So, plead with the lost. Praise the Lord. Akala ko lang doon, preach to the lost, pero may word pang plead with the lost. Amen po ba? So lahat ng paraan gawin natin para maibahagi natin ang salita ng Panginoon. Pag-pray natin, i-pursue natin sila. Amen, huwag kang hihinto. Pastora, ayaw naman, nakailang beses na akong bahagi sa kanya. Lagi lang niya akong ini-ignore. Baka sa panglima na pag-share mo sa kanya, hindi ka na i-ignore. Amen po ba? So, huwag kang hihinto. Pursue mo pa rin. Amen. Preach the gospel. Plead. Hallelujah. Amen. Verse 2 Corinthians 5:18-20. Now,
All things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Ito yung ministry na binigay ni Lord sa akin, mag-reconcile tayo ng mga tao sa Panginoon. Kaya ang tawag ko sa music team, sa JSSGO, ang tawag po ng music team is Recon Team, Reconciliation Team. Bakit? As a minister, as a musicians and worship leader, inire-reconcile mo ang mga tao sa Panginoon. Kaya Reconciliation Team. Okay? That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Kung si Jesus Christ, nireconcile niya tayo sa Panginoon, tapos naman na kumbaga yung part ni Jesus, it's our turn. Tayo naman ang magre-reconcile sa mga tao sa Panginoon. Amen po ba? Kaya gagawin natin ang part natin para dalhin sila sa Panginoon. Amen. Kasi kung hindi natin sila dadalhin sa Panginoon, mapupunta sila sa damnation, sa impyerno. Mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Verse 20, ito maganda to. Now then, we are ambassadors for Christ as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Kapatid, ikaw ay ambassador ng Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo ay ambassadors, representative ng langit para sa mundong ito, para yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. I-reconcile natin sila sa Panginoon. Maliwanag po ba? Nagkakaintindihan tayo. Alam mo na ba kung anong gagawin mo ngayon? May gagawin ka ba? Anong gagawin po natin? Anong gagawin natin? Ipag-pray natin yung mga naliligaw o mga wala pa sa Panginoon. I-pursue natin. Amen? Preach the gospel and plead with the lost. Amen. Hallelujah. Tapos na po ako. Let us just take the opportunity para kausapin ng Panginoon. Siguro tumayo tayong lahat. Pwede ba ang worship team ay imbitahan ko muli, samahan tayo, para awitin natin yung napakagandang awitin na yon, that I will follow you. Kasi church, hindi po lang tayo simba-simpahanan. Hindi lamang po tayo a-attend sa church, makikinig, nakikiliti yung ating mga tenga, tapos na, we've done our part, ito yung part natin every Friday. Hindi po. We have something else that we need to do, and it's urgent. The Lord is calling the church not to just be relaxed, comfortable, comfort zone, walang ginagawa. The Lord is calling us on the third truth na binasa natin kanina, which is to evangelize, to share the Word of God to this dying world. Isipin niyo po, yung number 1, mahal na mahal ni Lord ang tao at gusto niya maligtas lahat. Number 2, ang mga taong may dahilan bakit sila mapupunta ng impyerno. They are living their ways, their lives on their own at walang Kristo. Pero number 3, ikaw na Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, meron kang gagawin. So let us just talk to God in response sa challenge ko ngayon sa church. Let's just talk to God. And kung ready ka nang isurrender ang buhay mo sa Panginoon, aawitin po natin ito. Namnamin natin yung mensahe ng Panginoon. Hallelujah. You're given the chance to live in this world because the Lord called you to be His ambassador at kapatid. Hallelujah. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus. I will walk in all your ways, O Lord. Sabi mo sa Panginoon, the calling from above. Now our eyes are turned to seek your face. Holy Spirit, come and fill this place. I will walk in all your ways,
O Lord. Sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now our eyes are turned to seek your face. Holy Spirit, come and fill this place. How you've shed your blood for us. Jesus, precious Lamb of God. With all my heart, I love you, Lord. Sabihin mo sa Panginoon, kung mahal na mahal mo siya, ano yung gagawin mo? Send me and I will go. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, your gospel I will preach and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come as King. Sige po, awitin po natin with conviction in our hearts. If this is your declaration, na intindihan mo yung preaching kanina, let it be your desire. Let it be your heart's cry. Let it be your response to the love of God. Dahil minahal ka niya, iniligtas ka niya, tinanggal ka niya sa maling gawain. Gusto ng Panginoon ang kaluluwa mo ay maligtas. Huwag ka nang magpatuloy sa kasalanan. Will you respond to His call? Will you say, yes, Lord, I will go. Yes, Lord, susunod ako, Panginoon. Yes, Lord, I will preach the gospel. Lord, I will pray for the lost. I have a big burden sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. If this is your heart, kapatid, just lift up your hands to God and sabihin mo, Lord, hindi ko alam kung paano, but here I am. Here I am, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Sweep this place with your presence. Let love continue, Lord God, to flow upon this place, Jesus. Hallelujah. Fill us with the love for the lost, oh God. Fill us, Lord, with the love for the lost, oh God. Fill us, oh God. Fill us, Lord, that we will love the lost, Lord, that we will love whom you love. That our hearts be broken for the lost. Break our hearts for what breaks yours, oh God. Break our hearts, Jesus. Break our hearts, Jesus. Break our hearts, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. This is our cry, Lord. For you. Without instruments, tayo lang po. Sing it from your heart. Sabihin po natin sa Panginoon to. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, your gospel I will preach and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come. I live my life for you. Sabihin po natin sa Panginoon. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, your gospel I will preach and will have victory. That day will surely come.
turn back until you come asking. I won't turn back until you come asking. I won't turn back until you come asking. Panginoon, Lord, sa oras pong ito, kami po'y nagpapakumbaba. I just invite everyone, kung kayo po talaga decided na ipaglingkod ang buhay sa Panginoon. Maraming paraan para maglingkod sa Panginoon. But you wanna be that believer that I challenged to share, to evangelize Jesus sa mga tao. Hindi ka na natatakot ngayon. I just want you to line up in front. Pwede nating i-push ang mga upuan patalikod kung lahat naman kayo ay pupunta sa harapan. But I want you to say yes to God with conviction, at hindi ka lang basta nasa likuran lang at sa puso mo, alam ni Lord yung puso ko. I want you to be actively declaring. You will be a headache to the enemy. You will give Satan a big headache kasi you will be a threat to him because you will bring people in the kingdom of God, from the kingdom of darkness to the kingdom of light. I want you to come. Huwag ka pong mahiya. Lumapit ka sa harapan. And you just say to God, I will follow you, Lord. I just challenge you, church. Huwag kayo natatakot, hindi naman kayo gumagawa ng isang desisyon na ikakapahamak nyo. Ang desisyon na to ay back up nyo ang buong kalangitan. Libu-libong anghel ang kasama ninyo para gawin ang bagay na to. And it is every believer po dapat gumagawa ng bagay na to. So I just invite you in front and pour out your heart before God. Lord, this is me, hindi ako karapat-dapat sa'yo, puno ako ng kasalanan, wala akong alam, hindi ko alam paano gagawin ko, pero ito ako, itong puso ko, Lord. Naramdaman ko kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa akin. Ako'y sumusurrender sa'yo, Panginoon. Sige lang po, lumapit kayo sa harapan. And we just wanna declare to God our boldness to be His hands and feet. Hallelujah. Oh, we worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, kausapin niyo po ang Panginoon. Kayo na mga nasa likuran, kausapin niyo din po ang Panginoon. Kung ano man yung pumipigil pa sa inyo, bakit hindi niyo nagagawa yung pag-preach ng gospel sa mga tao, or hindi niyo nasasabi sa iba na kayo Kristiyano, or hindi nyo alam paano gagawin ninyo. Parang sumasama lang kayo, hindi pa ninyo naiintindihan. Pray for yourself as well. And ikaw, kapatid, na nandito sa harapan, na nagdedesisyon na maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, I will proclaim the gospel. My heart is broken sa mga lost na kaluluwa. Lord, yung mga kapamilya ko na hindi pa nakakilala sa iyo, kapag sila, kung ano man ang mangyari sa kanila, mamatay sila, wala silang Kristo sa puso, saan sila mapupunta? Let this thought, nakakatakot na thought, is hindi yung kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Ang nakakatakot na kaisipan is kapag namatay ang mga mahal natin sa buhay, na mapunta sila ng impyerno. Naalala niyo yung mayaman na namatay at napunta siya sa damnation, at sabi niya, Father Abraham, ipadala mo si Lazarus at sabihan yung mga kapatid ko pa na mas wicked pa sa akin na magbago sila kasi mapupunta rin sila dito kapag hindi sila nagbago. Alam niyo yun, yung kaisipan ng mga tao na napahamak na sila, napunta na sila doon. Gusto nila yung mga mahal nila sa buhay, wag nang mapunta rin doon sa maling lugar. So habang buhay pa yung mga mahal natin sa buhay, let us pray that they will be found. Hindi na sila lost. May magpadala si Lord ng mga tao na mag-share ng gospel sa kanila. O kaya tayo ay gamitin ni Lord para magbahagi ng salita sa kanila. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, our hearts. God, change our hearts. Sa mga pusong walang pakialam,
Ngayon may pakialam na tayo sa kaluluwa nila. Hallelujah. Lord, I just lift up unto you everyone na nandito sa harapan. Lord, nakita mo ang kanilang mga puso. Nakita mo, Lord God, ang nararamdaman po nila sa mga mahal po nila sa buhay, O God. We pray, Lord God, na ikaw po ang kumilos at manguna. Lord God, gamitin mo po sila, Lord God, for the furtherance of the gospel. Gamitin mo po sila, Panginoon, to respond, Panginoon, sa evangelism, Panginoon, in sharing, in caring, Panginoon, and Lord, in loving the people, Panginoon, para dalhin sila sa kagilagilalas na liwanag mo, Panginoon. Lord, salamat, Lord. Thank you for changing our hearts. Yung puso namin dati walang pakialam. Salamat, Panginoon, na binago mo na kami. Dinurog mo ang aming mga, Lord, ang aming mga puso at nilagyan mo ng bagong puso. Bagong puso na ikaw ay susundin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Lord, sa bawat isa na naririto. We worship you and we adore you, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa ginawa mo at gagawin pa, Panginoon, sa mga kapatiran na naririto. Hallelujah. We worship you, God. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po'y manalangin. Panalangin po natin, hawakan po natin ang ating mga puso. Pwede po natin ilagay ang ating mga kamay sa ating mga puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, mula sa oras na to, turuan mo po ako at tulungan mo ako na sumunod sa utos mo. Hindi na ako mahiyain ngayon, kundi magiging bold ako para ibahagi ang pag-ibig mo sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan. And let's take the opportunity sa pag-take ng communion. Meron po tayong communion elements, and every first Friday of the month ay magko-communion po tayo. Okay, ang communion na to is ina-acknowledge natin si Jesus sa ating buhay. So kung pag tinanggap mo na si Kristo sa puso, may relasyon ka na sa Panginoon. Itong communion element na to is nire-remember po natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. So ito is covenant po. Kumbaga sa relationship natin sa Panginoon. So kung kayo wala pa pong relationship sa Panginoon, pwedeng i-decline nyo po muna yung Holy Communion at mamaya pag-usapan natin. Pero kapag kayo, alam nyo sa puso nyo, you have relationship sa Panginoon, nakipag-isa na po kayo sa Panginoon, then magti-take po tayo ng communion bilang pag-alala natin sa pag-ibig po ng Panginoon sa atin. So, sige po, paki-distribute na lang po, and then basahin lang natin yung communion verse natin. Sabi pong ganun sa 1 Corinthians 11:23-29, "For I received from the Lord what I also passed to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after the supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord." Amen. So, tayo po ay magpapartake ng communion. So, gusto ko din po i-examine ninyo ang inyong mga sarili habang kayo'y nagpapartake ng communion. Kasi ito yung pag-aalala natin sa kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Minahal ka niya at minahal niya ako. So, itong communion na to, wag po natin itong babaliwalain. Napaka-importante nitong communion na to. Kaya bakit paulit-ulit natin ginagawa every first Friday of the month? Para maalala natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, itong mga meron tayo ay simbolo lamang po. So, meron tayong tinatawag na saro, bread, which is, ito yung body
representation ng body ni Jesus Christ na pinagputol-putol or ayun ng bread. Pero this is the body of Jesus Christ na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa ating pong mga kasalanan. So, hindi ikaw kapatid ang napako sa krus. Hindi natin kakayanin yun kung tayo. Pero He endured that cross para sa iyo at sa aking kasalanan. So as we remember His precious sacrifice, kanina kinanta natin, sabi niya, how you shed your blood. Eto mamaya, pag-uusapan natin yung blood. But in the bread muna, let us just remember, imaginein po natin si Jesus Christ hanging on the cross. At ang kanyang katawan ay nakatamo ng madami, 39 lashes. Hindi natin kakayanin po yon. Pagdating ng 40, patay ang tao. Kaya 39 lang yung inabot. That suffering, Jesus endured para sa iyo at sa akin. So let us remember. Let us ask for forgiveness. Kapag nagkakasala pala tayo, nababaliwala natin yung sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So we remember and we ask for forgiveness. Let's examine our hearts, examine ourselves. Kamusta tayo? Hallelujah. Let us pray for this element. Panginoon, salamat sa bread na to, Panginoon, na naalala namin ang dakilang pag-ibig mo sa amin. And Lord, we ask for forgiveness na lagi po kami nagkakasala, Lord, na lagi po naming sinasaktan ka, Lord, nababaliwala namin ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo kapag kami nagkakasala. So right now, we make it right with you by remembering your sacrifice on the cross. Let us eat the bread. After supper, he took the cup. Cup represents the precious blood of Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Hindi kayang bayaran ng dugo natin ang ating mga kasalanan. Kaya ang dugo ng isang Panginoong Jesus na walang bahid, karumihan, ang siyang naglinis po sa atin. What a precious gift from above na atin pong natanggap para tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. So we acknowledge the blood of Jesus in our lives. Let us thank God that because of the blood of Jesus, napapawalang bisa tayo sa ating mga kasalanan. So this is powerful. Kapag nagpi-plead si Jesus sa Ama, sinasabi niya lagi yung kanyang dugo. Remember the blood. So it is the blood of Jesus ang nakikita ng Ama. Kaya tayo ay nakakalapit po sa Kanya. So we plead the blood sa buhay natin. We have access to heaven. We have access sa ating Ama na nasa langit because of the blood of Jesus. Kaya lagi nating inaalala to. So Lord, we thank you for this symbol, Lord God, the blood of Jesus. Lord, salamat Panginoon, O God. We stand by grace, Lord God, because of your great love for us and because of the blood of Jesus na nagko-cover sa amin, Panginoon. We thank you, Lord. Let us drink the cup, thanking God for this beautiful gift. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. We're forever grateful, Lord. Hayaan mo sa buong linggong ito, Panginoon, Lord, maging lesson sa amin, Lord God, na hindi po namin makalimutan itong great sacrifice na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. At tayo po'y makakaupo sa presensya